Ngayong taong 2026, maraming Pilipino ang nangangarap makaipon ng 100,000 pesos. Pero para sa karamihan, parang imposibleng goal ito. Sa video na ito, bibigyan kita ng legit, step-by-step guide kung paano mo ito maaabot gamit ang practical na diskarte, tamang mindset, at consistent na sistema. Hindi mo kailangan ng malaking sahod o negosyo para magsimula. Ang kailangan mo lang ay malinaw na plano, disiplina, at kaunting creativity sa pag-budget at pagdagdag ng kita. Kung seryoso ka sa financial growth mo ngayong taon, simulan natin ang journey mo papunta sa 100,000 pesos ipon goal. Pero bago natin simulan, paki-like naman ang video natin ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Kapag pinag-uusapan natin ang pag-iipon ng 100,000 pesos ngayong year 2026, hindi sapat na basta mangarap lang. Kailangan natin ng malinaw na plano, disiplina, at tamang mindset para maabot ang goal na ito. Ang unang hakbang ay ang pag-set ng target. Kung ang layunin mo ay makaipon ng 100,000 pesos sa loob ng 12 months, ibig sabihin kailangan mong magtabi ng at least 8,334 pesos kada buwan. Kapag hinati mo pa ito sa lingguhan, nasa around 2,100 pesos ang kailangan mong maipon kada linggo. Ang pagkakaroon ng ganitong breakdown ay nakakatulong para hindi nakakatakot tingnan ang malaking halaga dahil nahahati siya sa mas maliit na achievable na steps. Ngayon, bago ka magsimula mag-ipon, kailangan mo munang ayusin ang mindset mo. Ang pera ay hindi lang basta numbers sa papel o sa bank account, ito ay resulta ng mga choices mo araw-araw. Kung ang mindset mo ay, kung may sobra sa lang ako mag-iipon, siguradong hindi mo maaabot ang 100,000 pesos. Ang tamang mindset ay uunahin ko ang ipon bago ang gastos. Ito ang tinatawag na pay yourself first principle. Sa tuwing matatanggap mo ang sahod mo, automatic mong itatabi ang porsyento para sa ipon bago mo pa isipin ang bills o luho. Kung ang sahod mo ay 30,000 pesos at nag-set ka ng 20% savings rate, ibig sabihin 6,000 pesos agad ang ilalagay mo sa ipon account. Hindi mo siya gagalawin at hindi mo siya isasama sa pang-araw-araw na gastos. Para magawa ito ng consistent, kailangan mong i-track ang income at expenses mo. Hindi sapat na alam mo lang kung magkano ang sahod mo, dapat alam mo rin kung saan napupunta ang bawat piso. Gumamit ka ng notebook, Excel sheet, or budgeting app para i-record lahat ng gastos mo. Halimbawa, kung gumastos ka ng 100 pesos sa kape, isulat mo. Kung nagbayad ka ng 5,000 pesos sa renta, isulat mo rin. Kapag nakikita mo ang buong picture ng cash flow mo, mas madali mong makikita kung saan ka pwedeng magbawas. Madalas, ang mga maliliit na gastos tulad ng daily milk tea o food delivery ay nagiging malaking butas sa budget kapag pinagsama-sama. Kung gumagastos ka ng 200 pesos araw-araw sa milk tea, sa loob ng isang buwan, nasa 6,000 pesos na iyon. Kung ikat mo ang habit na iyon, halos katumbas na ng monthly savings goal mo. Bukod sa pag-track ng gastos, kailangan mo ring tukuyin ang needs versus wants. Ang needs ay mga bagay na hindi mo pwedeng hindi bayaran tulad ng renta, kuryente, tubig, at pagkain. Ang wants ay mga bagay na pwede mong i-delay o iwasan tulad ng bagong cellphone, branded na damit, o weekly dine out. Kapag malinaw sa iyo ang distinction na ito, mas madali mong ma-prioritize ang ipon. Ang rule of thumb ay dapat 80% ng income mo ay mapunta sa needs at savings, at 20% lang sa wants. Kung lumalagpas ka sa 20% sa wants, ibig sabihin kailangan mong mag-adjust. Isa pang practical na paraan para masigurado ang ipon ay ang paggamit ng separate savings account or digital wallet na hindi mo madaling ma-access. Kapag ang ipon mo ay nasa parehong account kung saan mo kinukuha ang panggastos, madali kang matutukso na gamitin ito. Kaya mas mabuti na mag-open ng hiwalay na account na walang ATM card or hindi nakalink sa main wallet mo.
Halimbawa, kung may online bank na nag-o-offer ng high-interest savings account, dun mo ilagay ang ipon mo. Bukod sa hindi mo siya madaling magalaw, kumikita pa siya ng interest na dagdag sa ipon mo. Ngon, pag-usapan natin ang habit building. Ang pag-iipon ay hindi one-time effort, ito ay habit na kailangan mong i-develop. Ang sikreto ay consistency. Kahit maliit lang ang naiipon mo kada araw, basta consistent, lalaki ito. Halimbawa, kung magtatabi ka ng 200 pesos kada araw, sa loob ng isang taon nasa 73,000 pesos na yon. Kung dagdagan mo pa ng monthly savings na 5,000 pesos, lalampas ka na sa 100,000 pesos. Ang mahalaga ay hindi mo hinahayaan na lumipas ang araw na wala kang naiipon. Kahit coins lang, basta may naitatabi, nagiging habit siya. Para mas maging effective ang habit building, gumamit ka ng visual tracker. Pwede kang gumawa ng ipon chart kung saan nilalagay mo ang progress mo kada buwan. Halimbawa, kung target mo ay 8,300 at 34 na piso kada buwan, kapag naabot mo iyon, markahan mo sa chart. Ang visual progress ay nakakatulong para ma-motivate ka. Kapag nakikita mo na unti-unti mong naaabot ang goal, mas lalo kang gaganahan. Isa pang technique ay ang paggamit ng envelope system. Maglaan ka ng envelopes para sa bawat kategory ng gastos tulad ng food, transport, bills, at savings. Kapag naubos na ang laman ng envelope, ibig sabihin hindi ka na pwedeng gumastos sa kategory na iyon. Ang envelope system ay simple pero effective para maiwasan ng overspending. Kung ang savings envelope mo ay may 8,000 piso kada buwan, siguraduhin na hindi mo siya gagalawin kahit na may kulang sa ibang envelope. Ang disiplina ang susi dito. Bukod sa disiplina, kailangan mo ring maghanda para sa emergencies. Ang emergency fund ay hiwalay sa ipon goal mo. Kung ang target mo ay 100,000 pesos, dapat may nakatabi ka ring at least 20,000 pesos para sa emergencies. Ito sa to ay para hindi mo magalaw ang ipon mo kapag may biglang gastos tulad ng hospital bills o repair ng bahay. Ang pagkakaroon ng emergency fund ay nagbibigay ng peace of mind at protection sa ipon mo. Sa lahat ng ito, ang pinakaimportante ay ang mindset na ang ipon ay hindi optional kundi mandatory. Kapag tinrato mo ang ipon bilang bayarin na hindi pwedeng hindi bayaran, mas madali mong ma-develop ang habit. Isipin mo na ang ipon ay parang renta or kuryente na kailangan mong bayaran buwan-buwan. Kapag ganito ang mindset mo, hindi mo na siya tinitingnan bilang sakripisyo, kundi bilang responsibility. Kung susumahin natin, ang foundation ng pag-iipon ng 100,000 pesos ngayong year 2026 ay nakasalalay sa 3 bagay: malinaw na goal setting, tamang mindset, at consistent habit building. Kapag malinaw ang target mo, alam mo kung magkano ang kailangan mong ipunin kada buwan at kada linggo. Kapag tama ang mindset mo, inuuna mo ang ipon bago ang gastos. Kapag consistent ang habit mo, kahit maliit lang ang naiipon mo araw-araw, siguradong lalaki ito sa paglipas ng panahon. Ang lahat ng ito ay practical, legit, at achievable para sa ordinaryong Pilipino basta may disiplina at tamang sistema. At tandaan, ang journey ng pag-iipon ay hindi sprint kundi marathon. Hindi mo kailangan magmadali, ang mahalaga ay tuloy-tuloy at walang putol. Kapag natutunan mo ang tamang foundation, hindi lang 100,000 pesos ang kaya mong ipunin, kundi mas malaki pa sa mga susunod na taon. Ang unang hakbang ay palaging pinakamahirap, pero kapag nasimulan mo na, ang momentum ang magdadala sa iyo hanggang sa maabot mo ang goal. Kapag natapos mo na ang foundation ng pag-iipon, dito na papasok ang execution. Ito ang yugto kung saan ang plano ay nagiging action at ang disiplina ay sinusubok sa totoong buhay. Ang goal ay malinaw: makaipon ng 100,000 pesos ngayong year 2026. Ang tanong ay, paano mo ito gagawin sa araw-araw na sitwasyon? Lalo na kung maraming tukso at gastos na hindi maiiwasan. Ang sagot ay nasa practical strategies na kaya mong sundin
kahit ordinaryong empleyado o freelancer ka lang. Unahin natin ang pagbawas ng non-essentials. Kung dati ay sanay ka sa daily milk tea na 200 pesos, isipin mo na sa loob ng isang buwan ay 6,000 pesos na agad iyon. Kung ikat mo ang habit na iyon, halos katumbas na ng monthly savings target mo. Kung mahilig ka sa food delivery na umaabot ng 300 pesos kada order at 3 beses ka nag-o-order kada linggo, nasa 3,600 pesos iyon kada buwan. Kapag nilimitahan mo ito sa once a week lang, makakatipid ka ng 2,400 pesos. Ang mga maliliit na adjustments na ito ay nagiging malaking tulong sa ipon mo. Ang rule na dapat mong sundin ay ang 24-hour rule. Kapag may gusto kang bilhin na hindi essential, maghintay ng 24 hours bago mag-decide. Madalas, mawawala ang urge at mas pipiliin mong isave na lang ang pera. Ngayon, hindi sapat na magbawas lang ng gastos. Kailangan mo ring dagdagan ang income mo. Kung ang sahod mo ay 30,000 pesos kada buwan at ang kaya mo lang isave ay 5,000 pesos, kulang iyon para maabot ang 100,000 pesos sa loob ng 12 months. Kaya kailangan mong maghanap ng side hustle. Pwede kang mag-freelance online tulad ng writing, graphic design, o virtual assistants. Kahit 5,000 pesos lang ang kita mo kada buwan sa side hustle, malaking dagdag iyon sa ipon mo. Kung mahilig ka sa buy and sell, pwede kang magbenta ng pre-loved items online. Kung may skill ka sa tutoring, pwede kang magturo ng English o math sa mga estudyante. Ang mga extra income na ito ay hindi lang dagdag sa ipon, kundi nagbibigay din ng sense of security. Bukod sa side hustle, pwede ka ring maghanap ng opportunity sa trabaho mo. Kung may overtime pay, kunin mo. Kung may commission-based incentives, pagbutihin mo ang performance mo. Halimbawa, kung nakakuha ka ng additional 3,000 pesos sa overtime kada buwan, sa loob ng isang taon nasa 36,000 pesos na yon. Kapag idinagdag mo sa regular savings mo, mas mabilis mong maaabot ang 100,000 pesos. Isa pang technique ay ang automation. Kapag ang savings mo ay naka-automatic transfer mula sa sahod papunta sa savings account, hindi mo na kailangan pang isipin o pilitin ang sarili mo. Halimbawa, kung ang sahod mo ay pumapasok sa payroll account tuwing 15th at 30th, mag-set ka ng standing order na magta-transfer ng 4,000 pesos papunta sa savings account tuwing 15th at 4,000 pesos tuwing 30th. Sa ganitong paraan, hindi mo na makakalimutan ang ipon at hindi ka matutokso na gastusin ang pera bago pa siya mailipat. Kung mas gusto mo ang manual discipline, pwede mong gamitin ang envelope system. Maglaan ka ng envelopes para sa food, bills, transport at savings. Kapag naubos na ang laman ng envelope, ibig sabihin hindi ka na pwedeng gumastos sa category na yon. Ang savings envelope mo ay dapat may fixed amount na hindi mo gagalawin. Kung target mo ay 8,000 pesos kada buwan, siguraduhin na iyon ang laman ng savings envelope mo. Ang envelope system ay simple pero effective dahil nakikita mo physically ang pera at mas nagiging aware ka sa gastos. Ngayon, kailangan mo ring maghanda para sa emergencies. Ang emergency fund ay hiwalay sa ipon goal mo. Kung ang target mo ay 100,000 pesos, dapat may nakatabi kang at least 20,000 pesos para sa emergencies. Ito ay para hindi mo magalaw ang ipon mo kapag may biglang gastos tulad ng hospital bills o repair ng bahay. Ang pagkakaroon ng emergency fund ay nagbibigay ng peace of mind at protection sa ipon mo. Kung wala kang emergency fund, madali mong magagalaw ang ipon mo at mawawala ang momentum. Sa execution stage, kailangan mo ring maging consistent sa discipline. Hindi sapat na mag-ipon ka lang kapag may sobra. Ang ipon ay dapat priority. Kung may dumating na bonus o 13-month pay, huwag mong gastusin lahat. Magtabi ka ng at least 50% para sa ipon. Halimbawa, kung nakatanggap ka ng 20,000 pesos na bonus, ilagay mo agad ang 10,000 pesos sa savings account. Ang mga windfall income tulad ng bonuses, commissions, or gifts,
ay dapat gamitin para mapabilis ang pag-abot ng goal. Isa pang strategy ay ang paggamit ng accountability system. Maghanap ka ng kaibigan o kapamilya na pwede mong kausapin tungkol sa ipon goal mo. Sabihin mo sa kanila na ang target mo ay 100,000 pesos ngayong year 2026. Kapag may accountability partner ka, mas mahirap kang mag-back out dahil may ibang tao na nakakaalam ng goal mo. Pwede rin kayong mag-ipon challenge kung saan pareho kayong magtatabi ng fixed amount kada buwan. Ang friendly competition ay nakakatulong para maging mas motivated ka. Kung susamahin natin, ang execution ng pag-iipon ng 100,000 pesos ngayong year 2026 ay nakasalalay sa tatlong bagay: pagbawas ng non-essentials, pagdagdag ng income, at consistent discipline. Kapag binawasan mo ang unnecessary gastos, naghanap ka ng side hustle, at naging consistent sa savings habit, siguradong maaabot mo ang goal. Ang lahat ng ito ay practical, legit, at achievable para sa ordinaryong Pilipino basta may disiplina at tamang sistema. Ang execution ay hindi madali, pero kapag nasimulan mo na, ang momentum ang magdadala sa iyo hanggang sa maabot mo ang goal. Ang sikreto ay consistency at commitment. Kapag araw-araw mong ginagawa ang mga small actions, sa dulo ay makikita mo ang malaking resulta. Kapag naitawid mo na ang foundation at execution ng pag-iipon, ang susunod na mahalagang hakbang ay ang growth. Dito na papasok ang pag-secure at pag-multiply ng savings mo para masigurado na hindi lang basta nakatabi ang pera, kundi kumikita rin siya habang patuloy mong dinadagdagan. Ang goal ay malinaw: makaipon ng 100,000 pesos ngayong year 2026. Pero ang mas maganda ay hindi lang maabot ang target, kundi masigurado na stable at lumalago ang ipon mo. Unahin natin ang safe parking options. Kapag may naipon ka na, huwag mong basta iwan sa regular savings account na halos 0.1% lang ang interest. Mas mabuti na ilagay ito sa high-interest digital banks na nag-o-offer ng 4% hanggang 6% per annum. Halimbawa, kung nailagay mo ang 50,000 piso sa digital bank na may 5% interest, sa loob ng isang taon kikita ka ng 2,500 pesos na dagdag sa ipon mo. Hindi ito malaking halaga kumpara sa investments, pero safe at guaranteed siya. Pwede ka ring maglagay sa time deposit kung saan nakalock ang pera mo for 6 months or 12 months. Ang advantage ng time deposit ay hindi mo siya madaling magalaw, kaya mas disiplinado ka sa pag-iipon. Kung gusto mo ng konting growth na may mababang risk, pwede kang mag-invest sa mutual funds or unit investment trust funds. Ang mga ito ay managed ng professionals at pwede mong simulan sa minimum na 1,000 pesos. Ang average return ay nasa 5% hanggang 8% per annum depende sa market. Halimbawa, kung naglagay ka ng 20,000 pesos sa mutual fund at kumita ito ng 7%, may 1,400 pesos kang dagdag sa loob ng isang taon. Hindi ito guaranteed, pero mas mataas ang potential kaysa sa regular savings account. Kung gusto mo ng mas safe pa, pwede kang bumili ng government bonds tulad ng retail, treasury bonds. Ang mga ito ay backed ng gobyerno at may fixed interest rate na nasa 5% hanggang 6%. Halimbawa, kung bumili ka ng 30,000 pesos worth of bonds, kikita ka ng 1,500 pesos hanggang 1,800 pesos kada taon. Ngayon, hindi lang basta paglalagay ng pera ang kailangan. Kailangan mo ring mag-track ng progress mo buwan-buwan. Gumawa ka ng simple tracker kung saan nakalagay ang target savings mo at actual savings mo. Halimbawa, kung target mo ay 8,334 na piso kada buwan at ang actual savings mo ay 7,000 piso, makikita mo agad na may shortfall. Kapag may shortfall, kailangan mong mag-adjust sa susunod na buwan. Pwede mong dagdagan ang side hustle o bawasan ang gastos para makabawi. Ang monthly check-in ay mahalaga para hindi ka mawala sa track.
Bukod sa tracking, kailangan mo ring mag-reward sa sarili mo. Hindi ibig sabihin na kapag nag-iipon ka ay bawal ka nang mag-enjoy. Ang sikreto ay small non-financial rewards. Halimbawa, kapag naabot mo ang monthly target mo, pwede mong bigyan ang sarili mo ng rest day o oras para sa hobby mo. Ang mga ganitong rewards ay nakakatulong para hindi ka ma-burnout sa pag-iipon. Ang mahalaga ay hindi mo ginagastos ang ipon mo para sa reward, kundi gumagamit ka ng ibang paraan para ma-motivate ang sarili mo. Isa pang mahalagang aspeto ng growth ay ang accountability. Kapag may kaibigan o kapamilya na alam ang goal mo, mas mahirap kang mag-back out. Pwede kayong mag-set ng joint ipon challenge kung saan pareho kayong magtatabi ng fixed amount kada buwan. Halimbawa, kung pareho kayong nag-iipon ng 5,000 pesos kada buwan, mas nagiging exciting ang journey dahil may kasabay ka. Ang accountability ay nagbibigay ng extra push para maging consistent ka. Ngayon, pag-usapan natin ang positive closure. Kapag naabot mo na ang 100,000 pesos by December 2026, huwag mong kalimutan na i-celebrate ang milestone. Pwede mong i-share ang achievement sa pamilya mo at gamitin ang pagkakataon para turuan din sila ng tamang pag-iipon. Ang celebration ay hindi kailangang magastos. Pwede lang itong simpleng dinner sa bahay or outing na budget-friendly. Ang mahalaga ay ma-recognize mo ang effort at disiplina na ginawa mo para maabot ang goal. Pagkatapos ng celebration, huwag mong itigil ang habit. I-roll over mo ang savings habit sa next goal. Pwede mong gawing 200,000 pesos ang susunod na target o kaya ay mag-set ng investment fund para sa future. Ang ipon ay hindi one-time achievement kundi lifelong habit na magbibigay sa iyo ng financial freedom. Kung susumahin natin, ang growth stage ng pag-iipon ng 100,000 pesos ngayong year 2026 ay nakasalalay sa tatlong bagay: safe parking options, smart investments, at accountability. Kapag nailagay mo ang ipon mo sa high-interest accounts o government bonds, masisigurado mong kumikita siya kahit hindi mo ginagamit. Kapag nag-invest ka sa mutual funds or UITFs, may chance na mas lumago pa ang ipon mo. Kapag consistent ka sa tracking at may accountability partner, mas madali mong maaabot ang goal. At kapag naabot mo na ang goal, ang positive closure ay magbibigay sa iyo ng motivation para magpatuloy sa mas malalaking targets. Ang lahat ng ito ay practical, legit, at achievable para sa ordinaryong Pilipino basta may disiplina at tamang sistema. Ang growth ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa mindset na ang ipon ay dapat lumalago at nagiging stepping stone para sa mas magandang financial future. Kung sinimulan mo ang video na ito na may pagdududa, sana ngayon ay mas malinaw na sa'yo na ang 100,000 pesos ipon goal ngayong year 2026 ay hindi imposible. Basta may tamang mindset, diskarte at consistency, kahit simpleng sahod ay kayang mag-ipon. Tandaan, hindi ito tungkol sa laki ng kita kundi sa galing mong mag-manage ng pera. Gamitin mo ang mga natutunan mo ngayon para simulan ang journey mo. Hindi lang para sa ipon, kundi para sa mas matatag na financial future. Like, share, at subscribe para sa mas marami pang practical na gabay mula sa The Filipino Daily. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito. At para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel ang The Filipino Daily. Maraming salamat.